nagpasimula kami umakyat sa area ng langit, dumating kami sa isang napakagandang lugar na may mamahaling mga pintuan. So similar sa unang patotoo. Sa harap ng mga pinto ay may dalawang anghel. Nagpasimula silang magsalita. Subalit hindi namin sila maintindihan o kung ano ang kanilang pinag-uusapan dahil ito ay mga salitang pang-anghel. Subalit ang Banal na Espiritu ay binigyan kami ng pang-unawa. Kami ay pinapapasok nila. Hinawakan ng Panginoong Jesus sa mga pinto at ito ay bumukas. Kung hindi namin kasama si Jesus, hindi kami makakapasok sa loob ng langit. Kaya kinakailangan talaga natin ng ating tagapagligtas. Para makapasok tayo sa langit, walang ibang daan kundi ang mahal na Panginoong Jesus. Walang ibang pinto. Kaya pala sabi niya, I am the way, the truth, and the life. I am the door of heaven. Siya ang pinto ng langit, mga minamahal. Sabi ng Revelation 2:7, kami nagpasimulang malugod sa lahat ng mga bagay sa langit. Nakita namin ang isang malaking puno. Ang Biblia ay inilarawan ng punong ito na puno ng buhay. Doon ay puro buhay. Mga minamahal. Sabi ko, in the beginning was the Word and the Word was God. Ang alphabet natin ay A to Z. Alpha, Omega, A to Z. At ang buhay ay nasa loob. B to Y. Mga minamahal, buhay. Buhay ang nasa langit. Hallelujah. Nagsimula silang magsalita, hindi nila naintindihan. Ano sabi? Revelation 2:7, nakita nila ang tree of life. Binanggit kanina, book of life. Ngayon naman, tree of life. Puno ng buhay. Puno ng buhay. Pumunta kami sa isang ilog. Nakita namin maraming isda sa loob. Ang lahat ng mga bagay ay pawang kamangha-mangha ng aking mga kaibigan at ako ay nagpasyang pumunta sa ilalim ng tubig. Nagpasimula kaming lumangoy sa ilalim ng tubig. Nakita namin ang mga isda na paggala-gala at niyakap nila ang aming mga katawan. So ganun, buhay, kapayapaan, kaamuan. Doon yung isda ay lalapit sa iyo. Dito, nahirapan ang mga nanguhuli ng isda. Nahirapan si brother ninyo. Mamana. Pero kung ikaw ay tapat, hindi ka na mamamana, bagkus mamanahin mo ang kaharian ng langit. Hallelujah. At sabi dito, hindi sila lumangoy, papalayo sa amin tulad ng karaniwan sa ibabaw ng lupa. Ang presensya ng Diyos ay nagpapayapa sa mga isda. Trivia, ang simbolo ng mga Kristiyano noong unang panahon, nung nagtatago sila sa mga Roman soldiers para hindi sila mahuli, yung kanilang mga itinatatak sa mga pader, sa mga gusali, ay isda. Logo ng isda. Para pag nakita ng mga Kristiyano, ay galing ang isang Kristiyano dito. Pag nakita nila sa lupa, dumaan ang isang Kristiyano dito. Ngayon, ano yung ating tatak? Yung ating pamumuhay, mga minamahal. Hallelujah. Sabi dito, ang mga isda ay nagtitiwala sa amin dahil alam nilang hindi namin sila sasaktan. Ako ay talagang pinagpala at namangha na hinawakan ko ang isang isda at inalis ito sa tubig. Ano nangyari dun sa isda? Ang talagang nakamamangha ay napakapayapa ng isda. Nalulugod sa presensya ng Panginoon kahit siya ay nasa aking mga kamay. Ibinalik ko ang isda muli sa tubig. Hindi namatay yung isda dahil wala ng kamatayan sa langit. Hallelujah. Sabi dito, nakita ko sa di kalayuan na mayroong mga puting kabayo sa langit. Kagaya ng nasusulat sa salita ng Diyos. Revelation 19:11. Pagkatapos, nakita kong bumukas ang langit at isang puting kabayo ang nagpakita. Ang nakasakay dito ay tinatawag na matapat at totoo. Faithful and true. Matuwid siyang humatol at makipagdigma. Ito ang sumasama sa mga Israelita sa kanilang pakikidigma. At siya ring sumasama hanggang sa atin ngayon sa ating pakikipagbaka, mga minamahal. Hallelujah. Iyong mga kabayo na yon ang gagamitin ng Panginoon sa kanyang pagbabalik sa lupa upang kunin ang kanyang mga tao, ang kanyang iglesia. Naglakad ako patungo sa mga kabayo at nagpasimulang himasin sila. Sinundan ako ng Panginoon at pinahintulutan akong sumakay sa isa sa kanila. Nang ako ay sumakay,
may naramdaman akong hindi ko pa naramdaman noon sa ibabaw ng lupa. Nagpasimula akong maranasan ang kapayapaan, ang kalayaan, ang pag-ibig, ang kabanalan na makakamtan ng isang tao sa napakagandang lugar na iyon. Nagpasimula akong magsaya sa lahat ng mga bagay na aking nakikita. Gusto ko lang magsaya sa bawat bagay sa napakagandang paraiso. Iyon na inihanda ng Panginoon sa atin. Hallelujah. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise God. Pakahirap talaga magsalita. Hallelujah. Sana'y nakikinig pa rin kayo. Nakita rin namin ang dulang. Ano yung dulang? Banquet. Long table. Anong sabi sa 1 Corinthians 11:33? Mga gintayan kayo sa tuwing kayo'y magsasalo-salo. Bakit sinabi yun ni Apostol Pablo? Na wait for one another kapag kayo ay kakain. Hallelujah. 1 Corinthians 11:33, kung hindi ako nagkamali, dahil sa langit ay merong napakahabang dulang, napakahabang long table, walang hanggan, hindi mo matatanaw ang dulo, para sa piging ng kasalan. Nakita rin namin ang dulang para sa piging ng kasalan. Ang bawat bagay ay naihanda na. Ito, maganda to, mga minamahal. Makinig kayo. Kung nung una kanina, yung nagpatotoo, ang sabi ng Revelation, mga minamahal, na napupura na unti-unti yung kanyang pangalan dahil nanlalamig siya. Yung mga kasama niya, yung mga pamilya niya, nabura na. Dito naman sa long table, malalaman natin kung anong mangyayari dun sa mga tumatalikod. Mga minamahal. Hallelujah. Ang sabi dito, nakita rin namin ang dulang para sa piging ng kasalan. Ang bawat bagay ay naihanda na. Wala itong simula at katapusan. Nakita namin ang mga silya para sa amin. Nakita nila yung mga upuan para sa kanila. Hallelujah. Panalangin natin na may pwesto tayo doon. Hindi pwedeng makikiupo lang tayo. Hindi pwedeng makikitabi tayo. Hindi pwedeng makikikandong tayo. Dapat meron tayong sariling upuan doon. Hallelujah. Anong sabi dito? Nakita namin ang mga silya para sa amin. Mayroon ding mga korona ng buhay na walang hanggan na handa na para aming kunin. Nakita namin ang masasarap na pagkain na nakahain na para sa lahat ng mga aanyayahan sa kasalan ng kordero. Hallelujah, lahat ng ready na, mga minamahal, para dito, sa bagay na ito, para sa kasalan ng kordero. Marriage of the Lamb. Palakpakan ng malapay ng Jesus. Hallelujah. Mga ready lang. Hallelujah. Kaya pala sinabi sa Matthew na kinakailangan doon sa dulang, sa pigingan, nakasuot ng maayos. Hallelujah. Kaya pala pinapractice talaga, tinuturo na pagdadaloy, mamuhay ng may kabanalan, kahit sa mga tahanan. Hallelujah. Ninahanda tayo dito, mga minamahal. Formal. Hallelujah. Kung ayaw nating maging formal, magiging casualty tayo, mga minamahal. Makakasama tayo sa mapapahamak. Ang mga anghel ay naroroon at may dalang mga puting tela para sa mga balabal na inihahanda ng Panginoon para sa atin. Ako ay namangha sa pagmamasid sa lahat ng mga bagay na ito. Ang salita ng Diyos ay nagsasabi sa atin na dapat nating tanggapin ang kaharian ng Diyos tulad ng maliliit na bata. Matthew 18 verse 3. Bakit sinabi na maliliit na bata? Dahil ang mga bata, mga minamahal, na-appreciate nila kahit maliit na bagay. Mga minamahal, sabi dito, katotohanan na sinasabi ko sa inyo, malibang kayo'y magsipanumbalik at maging tulad sa maliliit na bata, sa anumang paraan na hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Palakpakan natin ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya pala pagdating doon ay wala ng age, wala ng old age, wala ng matanda, wala ng uugod-ugod, wala ng mahina. Mga minamahal, ano sabi, maliban na kayo'y maging parang mga bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Bakit? Lahat tayo ay born again. Dumaan sa pagiging baby Christian. Lumalaki, mga minamahal. At ngayon, mga matured Christian.
ready for the rapture. Rapture ready Christians na tayo, mga minamahal. Palakpan natin ang mahal na Panginoon. Magmula sa pagiging born again, pinanganak kang muli, para kang naging bata uli, ni-restore ka ng mahal na Panginoon. Walang pagkakasala. Mga minamahal, habang ikaw ay lumalaki sa paglilingkod, ikaw ay lalago, magiging matured ka. Kaya nga sa paglilingkod mo, mula sa pagsisimula, babatain mo lahat ng pagbabata. Kasi ikaw ay bata pa sa paglilingkod. Mga minamahal, hallelujah. Ngayon, kakausapin ka na ng Santiago na ikaw ay kinakailangan na maging elder na. Ano sabi ni Apostol Pablo? Hindi na kayo kinakailangan kumain pa ng gatas, pagkaing malambot. Dapat masanay na kayo sa pagkaing matigas. Dahil dapat ang ilan sa inyo ay dapat tagapagturo na, mga minamahal, at hindi na kayo yung mga tinuturuan pa. Sipin nyo, bata pa lang ako. Tumayo ako dito. Sabi dito sa akin, oh, ay, ubing lang data. Tila sasakwan na. Hallelujah. Hindi kasi nila alam ang burden, ang bigat ng salita ng Diyos na ating dinadala. Mga minamahal, palakpan natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Sabi dito sa Matthew 18:3. Matthew 18:3. Nang kami ay nasa langit, kami ay tulad ng mga bata. Nagpasimula kaming magsaya sa bawat bagay doon. Ang mga bulaklak, ang mga tahanan, pinahintulutan din ng Panginoon na makapasok kami sa loob ng mga tahanan. Pagkatapos, dinala kami ng Diyos sa isang lugar na mayroong maraming bata. Dinala sila sa lugar na maraming bata. Ang Panginoon ay nasa gitna nila at nagpasimula siyang makipaglaro sa kanila. Tiniyak niyang may sapat na oras siyang gamitin sa bawat isa sa kanila at siya ay masayang kasama sila. Lumapit kami sa Panginoon at nagtanong sa Kanya, Panginoon, ang mga bata bang ito ay ang mga ipapanganak sa ibabaw ng lupa? Ito, may kinalaman sa reincarnation ng Hinduism, ng Taoism, ng iba't ibang ism. Naniniwala sila sa reincarnation. Pag namatay ka daw, ipapanganak ka ulit. Ano sabi dito? Nagtanong sila, ito ba yung mga ipapanganak pa lang? Anong sabi ng mahal na Panginoon? Tumugon ng Panginoon, hindi. Ang mga batang ito ay ang mga nilaglag sa ibabaw ng lupa. Tingnan nyo? Ito yung mga bata na biktima ng abortion. Mga pinalaglag, andun sila sa langit, mga minamahal, kasama nila, ang mga bata nila kapareho, nagpupuri. Nang ito ay marinig ko, nakadama ako ng isang bagay sa aking kalooban na nakapanginig sa akin. Nakamute ba ako sa live? Or naka-live pa ba? Di na. Walang sound. Ayan, meron. Kasi sayang naman kung walang sound. Nakamute ako. Sayang naman. Kasi edit ko yan for 4 years na yan. Hanggang sa mga susunod na dekada na uli yan. Hallelujah. Sabi dito, mga minamahal, naalala ko isang bagay na nagawa ko sa nakalipas nang hindi ko pa kilala ang Panginoon. Sa mga panahong iyon, ako ay may karelasyong isang babae at siya ay nagdalang tao. Nang sabihin niya sa akin na siya ay nagdadalang tao, hindi ko alam kung ano ang aking gagawin, kaya humingi ako sa kanya ng ilang panahon upang makapagpasya. Lumipas ang oras nang ako'y pumunta sa kanya upang sabihin sa kanya ang aking pasya, ito ay huli na, dahil ipinalaglag na niya ang bata. Iyon ay nagmarka sa aking buhay. Kahit pa matapos kong tanggapin ng Panginoon sa aking puso, ang pagpapalaglag na iyon ay isang bagay na hindi ko kayang patawarin ng aking sarili. Subalit may ginawa ang Diyos sa araw na iyon. Pinahintulutan niya akong makapasok sa lugar na iyon at sinabi sa akin, ang pangalan ng lalaki nung nagpapatotoo, Ariel. Nakikita mo ba ang batang babae na naroroon? Ang batang babaeng iyon ay iyong anak. Nang sabihin niya to sa akin, nakita ko ang batang babae. Naramdaman ko ang sugat sa aking kaluluwa. Sa mahabang panahon ay nagpasimulang gumaling.
Pinahintulutan ako ng Panginoong lumakad papalapit sa Kanya at siya ay lumapit sa akin. Inaabot ko siya ng aking mga kamay at tinitigan ng Kanyang mga mata. Isang salita ang narinig ko mula sa Kanyang mga labi. Sabi, Daddy, naunawaan ko at naramdaman na kinahabagan ako ng Diyos at pinatawad. Subalit dapat kong matutunan na patawarin ang aking sarili. Mahal kong kaibigan, sino man ang nagbabasa nito? Kayo. Nais kong sabihin sa iyo isang bagay, pinatawad na ng Diyos ang iyong mga kasalanan. Ngayon, dapat mong pag-aralang patawarin ang iyong sarili. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa pagpapahintulot na ibahagi ko ang aking patotoo sa inyo. Panginoong Jesucristo, binibigay ko sa iyo ang karangalan at kaluwalhatian. Ang patotoo ito ay galing sa Panginoon. Pinahintulutan niya kaming matanggap ang kapahayagang ito. Ako ay umaasa na ang bawat isa ating mga kapatid na nagbabasa ng patotoo na ito ay tanggapin din ang pagpapala ng patotoo ito at dalhin upang mapagpala ang marami pang iba. Palakpan natin ang mahal na Panginoon. Bakit ginagawa natin ang pagbabasa? Sa Book of Ezra, si Prophet Ezra, si Ezra po ay lalaki sa Biblia. Binasa niya ang Torah, mga minamahal, yung Pentateuch, yung mga batas ni Moises, yung mga himala, lahat ng nangyari sa mga Israelita. Binasa niya yun maghapon, magdamag. Nakinig lahat ng mga Israelita. Dahil hindi lahat ng Israelita naabutan yung mga nangyaring patotoo. Ganon din po yung aking ginagawa, mga minamahal. Hindi nyo naman naabutan ito. Kaya ipinapaabot ko sa inyo, mga minamahal. At pag naabot nun na, mga minamahal, ibahagi nyo rin po sa iba, mga minamahal. Hallelujah. Palakpan natin ang mahal na Panginoon. Ganyan lang kabilis ang ikalawang patotoo. Ikatlong patotoo. Hallelujah. Siguro ikatlo lang. Hallelujah. Lahat ng interesado pa, nakikinig pa, pumalakpak sa mahal na Panginoon. Inumpisahan niya, introduction. Nakikinig kayo dyan? Sayang, di ba? Kung naglalaro lang kayo dyan, sayang. At kayo naman na mga narito, mapalad kayo. Kung nakikinig kayo, napakinggan nyo mga patotong ito. Dahil yung mga dadalo sa linggo, hindi nila maririnig. Mga minamahal. Hallelujah. Revelation 21:4. 21:4, Revelation. Papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na magkakaroon pa ng dalamhati. O ng pananambitan man o ng hirap pa man, ang mga bagay ng una ay naparam na. Hallelujah. Nung kinuha ang ating mahal na pastor, hiniling ko, mahal na Panginoon, sana kahit katiting lang ng malaking pag-ibig ng propeta ng Diyos, magkaroon ako ng kahit maliit lang. Hallelujah. Hindi tayo nagsasalita dito na basta-basta, mga minamahal. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. Palakpan natin ang wala pa yun. Let them say, praise the Lord. Hallelujah. Kaya pala, ang mahal na pastor noon, ang beloved Mama Dear, kapag sila nagba-Bible study, ayaw nila may palakad-lakad. Dahil gusto nila marinig ng mga tao yung kanilang Bible study. Umaabot ng ilang oras yung kanilang pangangaral. Dahil hindi puro preaching, kailangan may Bible study, mga minamahal. Aral at turo. Nauna yung aral. At nagtuturo sa preaching. Yung aral ay magiging pangangaral, mga minamahal. Hallelujah. Kaya pala sila ay naiiyak. Dahil ganun lang kayo pag-ibig nila sa mga taong napapahamak. Naabot tayo. Mga minamahal, narito tayo ngayon. Itong sinasabi ko sa inyo ngayon, pahalaga ninyo. Ito yung ating pupuntahan. Binabasa ko lang sa inyo, mga minamahal. Palakpan natin ang mahal na Panginoon.
Kung ikaw ay nanlalamig, kami naman. O ikaw ay may problema, oras na para magpakainit ka. Nagyayari sa buong mundo, hindi natin alam. Ang problema lang dito sa ating bansa, lindol. Problema ng mga senador. Nagyayari sa ibang bansa, kaisa na si Donald Trump sa mga Jewish leaders. At nakalagay, bakit ko binagit kanina yung mga kalendar? Sa Jewish calendar, pag patak ng 2030 hanggang 2033 ay Messianic year. Bakit ko binanggit yung 30 years na simula? Mga minamahal, hallelujah, dahil sinasabi nila na baka mag-rapture na pag tapak ng 2030. Ngayon, hinahanda tayo, mga minamahal. Hindi natin alam kung nasa loob na tayo ng 7 years tribulation. Maraming naniniwala sa post-tribulation. After tribulation, magra-rapture. Sa gitna ng tribulation, magra-rapture. Pre-tribulation daw magra-rapture. Wala tayong kasiguraduhan. Ano lang ang kasiguraduhan natin? Yung araw na idadalo natin, dumalo tayo. Mamaya, bukas, dumalo tayo linggo. Maminamahal, maglingkod tayo. Mag-akay tayo. Kausapin natin yung ating mga kamag-anak. Sila'y buling mga dalo, mga panumbalik. Walang ibang hahayo dito kundi kayo. Maminamahal. Hindi tayo mag-hire dito nang galing pa sa Pampanga na nag-fasting ng mahaba para dito maghayo. Hindi. Kayo mismo ipag-ayuno ninyo yung mga mahal ninyo sa buhay. Maminamahal. Palakpan natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Sabi dito, hallelujah, nang kami dumating, itong malaking pintuan ay binuksan para sa amin. Pagdating natin sa langit, ng malapay noon mismo magbubukas ng pinto natin. Pinto para sa atin. Hallelujah. Nagpasimula akong makita ang isang lambak, valley, na puno ng mga bulaklak. Ang mga bulaklak ay napakaganda at ang kanilang mga amoy ay kay tangi-tangi. Nagpasimula kaming maglakad at danasin ng isang lubos na kalayaan na hindi namin naramdaman sa ibabaw ng lupa. Naramdaman namin ang isang kapayapaan na pumupuno sa aming mga puso. At habang kami ay nakatingin sa mga bulaklak, napansin namin na sila ay mga pambihira. Bawat talutot ay sari-sari, tunay at mayroong pambihirang kulay. Kanina binanggit, Book of Life, Tree of Life, binanggit, mga minamahal, aklat ng buhay, yung nabubura na yung pangalan. As yung patotoo ng kapatiran, tinatanggal yung mga silya, yung mga nagbabackslide, yung mga tumatalikod, mga minamahal, tapos pinapalitan ng mga bagong maglilingkod. Ito naman, inihirin tulad sa bulaklak. Sa loob ng aking puso, sinabi ko sa aking Panginoon na gusto ko ng isang bulaklak ng tulad sa isa sa mga ito. Binigyan ako ng Panginoon ng pangusap ng pagsang-ayon. Lumapit ako sa isang bulaklak at nagpasimulang bunutin ito. Subalit walang nangyari. Hindi ko mabunot ang bulaklak mula sa lupa. Hindi ko mapitas ang mga talutot at mga dahon sa bulaklak. Pagkatapos, binasag ng Panginoon ang katahimikan at sinabi, dito ang bawat bagay ay ginagawa sa pag-ibig. Walang puwersa. Walang force. Dahil binubunot niya yung bulaklak, gusto niyang makuha. Anong sabi ng malapoy noon? Dito lahat ng bagay ginagawa sa pag-ibig. Kaya dito, sinasabi ng Apostol Pablo, na baliwala ang lahat kung walang pag-ibig. Ano sabi? Kung ikaw ay nakapag-ayuno, nakapangaral, nakapaghayo ka ng marami, wala ka namang pag-ibig sa kapwa, baliwala ang lahat. Hinipo niya ang bulaklak. Hinipo lang ng malapay noon. Hinipo niya ang bulaklak at ito ay nagpasakop ng kusa sa kamay ng Panginoon. At ito naman ay binigay niya sa amin. Nagpatuloy kami sa paglalakad at ang halimuyak mula sa mga bulaklak ay sumama sa amin pa rin. Dumating kami sa isang lugar na mayroong isang pares ng napakagandang mga pinto. Ang mga pintong ito hindi karaniwan. Sila ay lubhang napapalamutian sa kanilang kahusayan at mayroong taglay na mamahaling mga bato na kaukit sa kanila. Hallelujah. Ang mga pinto ay bumukas at kami ay pumasok sa isang silid sa maraming tao. Ang bawat isa sa kanila ay nagtutumulin parit-parito sa paghahanda.
nagmamadali sa paghahanda yung mga tao doon. Ang ilan sa kanila ay may dalang mga rolyo ng kumikinang na puting tela pasan sa kanilang balikat. Ang iba ay may mga dalang panghabing may mga gintong sinulid. At ang iba rin naman ay may dalang tila baga mga plato na parang mga kalasag sa loob nila. Ang bawat isa ay tumatakbong may pagpapagal. Lahat ay nagpapagal. Ibig sabihin talagang buong lakas, naglalakad sila, nagtutumulin, parot parito sa paghahanda. Yung iba, may daladalang mga tela sa kanilang balikat. Yung iba may mga dalang sinulid. Yung iba may dalang mga plato. Ano kayang ibig sabihin, mga minamahal? Hallelujah. Tinanong namin ng Panginoon kung bakit mayroong labis na pagpapagal at pagmamadali. Pagkatapos tinawag ng Panginoon ay isang batang lalaki na lumapit. Ang mga taong ito ay may dalang isang rolyo ng tela sa kanyang mga balikat. Kaya pala masakit yung balikat ko dahil nandito pala. Ang taong ito ay may dalang isang rolyo ng tela sa kanyang mga balikat. Lumapit siya at tumingin sa Panginoon. May paggalang nang tanungin siya ng Panginoon, bakit daladala niya ang rolyo ng tela na iyon? Tumingin lamang siya sa Panginoon at nagsabi, Panginoon, alam mo kung para saan ang telang ito. Ang telang ito ay gagamitin sa paggawa ng mga damit ng mga tinubos. Ang mga damit para sa dakilang babaeng ikakasal. Sa pagkakarinig ko rito, nakaramdam kami ng isang dakilang kaligayahan at kapayapaan. Palakpakan muna natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Ang mahal na Panginoon ay matalino. Hallelujah. Nakikipag-usap siya sa mga simboliko. Figurative language. Yung hindi kagad natin makikita in plain view. Yung mauunawaan kagad natin pagkabasa natin. Bakit? Biblia din ang ginagamit ng mga mandaraya. Kaya kinakailangan mo nga talagang maging matalino. Huwag manatiling mangmang. Hallelujah. Upang ikaw ay gabayan sa bawat takbang. Mami naman ang sabi dito, mami naman, bride. Tayo ang bride. Bride of Christ. Marriage supper of the Lamb. Mami naman lang magaganap sa langit. Ang church, ang bride. Inihalin tulad sa babaeng ikakasal. Ang church, we are the church. Mami naman, kapag nasa langit na may piging, yan ay symbol. Hindi literal, mami naman. Ano sabi ng Revelation 19:8? Sa kanya ay pinagkaloob na damta ng kanyang sarili ng mahalagang lino, makintab at tunay, sapagkat ang mahalagang lino ay siyang mga matuwid na gawa ng mga banal. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Breakdown natin. Nasabi dito, yung mga mahalagang lino, yun pala yung matuwid na gawa ng mga banal. Yung panghabi ng ating mga kasuotan sa langit, paano yun mabubuo? Sa pamamagitan pala ng ating mga matuwid na gawa. Palakpakan natin ng mahal na Panginoon. Naunawaan ba natin, mga minamahal? Kaya pala walang nakahubad na haharap sa mahal na Panginoon. Palalayasin ka. Kinakailangan mo pala maramtan ng mapuputing damit. At paano mabubuo? Sa pamamagitan ng mahalagang lino. Paano mabubuo yung damit ng isang Kristiyano pagdating sa langit? Hallelujah. Sa pamamagitan ng matutuwid na gawa ng mga banal. Palakpakan natin ng mahal na Panginoon. Ngayon ko lang ito nabasa. Nabasa ko na pero ngayon ko lang naunawaan. Revelation 19:8. Nang lumabas kami sa lugar na yon, lalo kaming nakaramdam ng higit na kapayapaan. Dahil tunay na napakagandang tignan na ang Panginoon mismo ang gumagawa ng mga bagay-bagay na mainam para sa atin. Mayroon siyang lugar at oras para sa iyo dahil mahalaga ka sa Kanya. Ito sasabihin ko sa inyo, mga minamahal. Dahil baka isipin nyo, nahihirapan ang ating mahal na Panginoon sa pagkilos. Mga minamahal, siya po ay omnipotent. Sulat nyo, omnipotent. Ang ibig sabihin ng omni ay Diyos. Omnipotent.
Anong ibig sabihin? Merong unlimited, infinite power, authority, or influence, mga minamahal. Walang katapusang kapangyarihan. Hindi mo pwedeng maliitin ang kapangyarihan ng Diyos. Siya nga yung Diyos na humati ng mapulang dagat. Siya nga ang Diyos na nag-extend ng araw sa panahon ni Josue, mga minamahal. Siya rin ang Diyos sa atin. Diyos na magliligtas sa atin. Nakikinig ng ating panalangin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Baka sabihin nyo, nahihirapan siyang gawin ng mga bagay-bagay. Walang imposible sa Diyos, mga minamahal. Siya po ay omnipresent. Hallelujah. Omnipotent, unlimited power, omnipresent. Naroon siya kahit saan. Isipin nyo nung pagkabuhay niyang maguli, sa kwento ni Thomas, the doubter, si Thomas na nag-aalanganin, na nagdududa, hindi siya naniniwalang nabuhay ng mahal na Panginoon. Kunento ng mahal na Panginoon kung nasan si Thomas. Sa panahon na yan, mga minamahal, nasa katawang tao pa ang mahal na Panginoon, pero glorified body na, mga minamahal. Inaakala kasi nila, mga minamahal, na ang Diyos ay namatay. Hindi. Ang Diyos ay nanatiling buhay, yung katawan lang ang pinatay, yung laman lang, mga minamahal. Siya ay nanatiling buhay. Nung siya ay nagkatawang tao, hindi niya iniwan ng langit. Nanatili siya roon bilang Espiritu Santo at nandito din siya sa lupa bilang Espiritu Santo, kasakasama natin. Palakpakan natin ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Omnipotent, omnipresent, omniscient. Hallelujah. Yan lang tatlo, mga minamahal, para maunawaan natin. Sayang talaga sa mga bata. Libreng Bible clinic ginagawa natin. Pagtuturo, walang bayad. Bible classic. Hindi mo na kailangang magbayad ng mga tutor para matuto. Hala, dito lang tayo sa iglesyang ito. Matututo na tayo kung nakikinig tayo. Omniscient God. All-knowing God. Alam ng Diyos ang lahat. Hallelujah. Kaya hindi natin kailangang mag-doubt. Hallelujah. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Omnipotent, unlimited power, omnipresent, naroon siya kahit saan, present everywhere, every time. Omniscient God. All-knowing God. Alam niya ang lahat, mga minamahal. Hallelujah. Ang sabi dito, Revelation 19:8, sa kanya'y pinagkalooban, sa kanya ay pinagkaloob na damta ng kanyang sarili ng mahalagang lino. Makintab at tunay, sapagkat ang mahalagang lino ay siyang mga matuwid na gawa ng mga banal. Hallelujah. Sabi dito, nang lumabas kami sa lugar na yon, lalo kaming nakaramdam ng higit na kapayapaan. Dahil tunay na napakagandang tignan na ang Panginoon mismo ang gumagawa ng mga bagay-bagay na mainam para sa atin. Mayroon siyang lugar at oras para sa iyo dahil mahalaga ka sa Kanya. Ulitin ko, may mahalagang oras at lugar ang Diyos para sa iyo ngayon. Baka isipin natin, ay ginagawa ng mahal na Panginoong Hesus yung para sa akin, baka hindi niya magawa yung para sa iyo. Hindi ganun. He is omnipresent God. Naroon siya kahit saan. Ganun ka makapangyarihan ang ating dakilang Diyos na pinaglilingkuran. Ano sabi dito? Nang lumabas kami sa lugar na yon, ang aming mga mata ay nangaligaw sa iba't ibang detalye sa langit. Para bang ang bawat bagay ay may buhay sa kanyang sarili. At bawat bagay doon ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Pagkatapos, dumating kami sa isang lugar na mayroong milyon-milyon at milyong-milyong mga bata ng lahat ng edad. Nang makita nila ang Panginoon, lahat sila ay nagnasa siyang yakapin. Hallelujah. Upang lalong maramdaman ang higit niyang pag-ibig dahil siya ang kanilang kinahuhumalingan. Si Jesus ang kinahuhumalingan ng bawat batang naroon. Nadama namin na parang gusto naming maiyak matapos naming makita kung paano pinagpaparaya ng Panginoon ang bawat isa sa mga batang ito. Kung paano niya halikan sila at hawakan ang kanilang mga kamay. Grabe ang mahal na Panginoon. Kaya sabi niya, maliban na kayo'y maging parang mga bata. Anong sabi ni Apostol Pablo? Huwag kayong maging isip bata. Iwan na ninyo yung pagiging bata. Hallelujah. Anong sinasabi?
malibang kayo'y maging parang mga bata. Hindi kinakailangan maging para kayong mga bata talaga, na mga isip bata. Hindi. Pag gusto sinasabi, mga minamahal, kayo po ay maging inosente na parang bata. Iba yung ignorante. Yung ignorante, yun yung matanda na walang alam. Yung inosente, yung walang alam na bata pa lang, mga minamahal. Anong sabi dito? Hallelujah. Nakita namin kung paano ang mga anghel lumapit sa Panginoon. Dinala sa kanya ang mga bata na nakabalot sa lampin. Niyayakap ng Panginoon. Hinahawakan at binibigyan sila ng isang halik sa kanilang mga noo. At pagkatapos, isasamang muli sila ng mga anghel. Grabe. Pagmamahal ng mahal na Panginoon Jesus sa mga bata. Ito'y ginawa din, pero sa makasalanang paraan ng mga lider ng relihiyon, mga lider ng sindikato. Ginawa ni Kibuloy, ginawa ni Epstein, yung Epstein Files na sikat sa Amerika. Sipin niyo yung mga bata kinikidnap, dinadala pala sa isla sa Amerika, tapos doon kinakatay, mga minamahal, talagang napakasama ng tao. Kaya nga sabi, hindi talaga tayo nakikipaglaban sa mga rulers of this world na nakikita. Yan ay mga vessel lang. Tayo ay nakikipaglaban sa darkness, sa kadiliman, sa kasamaan. Anong kailangan natin, mga minamahal? Kinakailangan natin prayer and fasting, magpuri palagi para hindi tayo matalo ng kaaway. Palakpan natin ng mahal na Panginoon. Hallelujah! Nakita namin kung paano mga anghel lumapit sa Panginoon. Ano sabi niya? Ang Panginoon ay naantig sandali at kanyang sinabi. Ito yung kapareho lang ng tinanong kanina. Tinanong namin ng Panginoon kung bakit maraming bata roon. Ang mga bata bang ito ay papadala sa ibabaw ng lupa? Ano sabi? Hindi. Ang mga batang ito ay hindi papadala sa mundo. Sila ay mga nilaglag sa ibabaw ng lupa na kung saan ang kanilang mga magulang ay ayaw silang kamtan. Ang mga batang pinapanganak ay bundle of joy. Naiinip na po ba kayo? Gising pa ba, mga minamahal? Sabi ko, minsan lang to. Hindi natin uulitin. Mga minamahal. Hallelujah. Sabi dito, sila ay mga nilaglag sa ibabaw ng lupa na kung saan ang kanilang mga magulang ay ayaw silang kamtan. Sila ay aking mga anak at mahal ko sila. Tinango ko ang aking ulo at pati ang aking tinig ay nangatal upang tanungin ang Panginoon ng ganun tanong. Nung hindi ko pa kilala ang Panginoon, ang tunay na buhay na siya nga. Nakagawa ako ng maraming pagkakamali, nagkasala tulad din ng ibang tao. Isa sa pagkakasala na gawa ko ay ang pagpapalaglag ng sanggol. Mayroong mga pagkakataon na kung saan kailangan kong mapag-isa sa Panginoon at tanungin siya, Panginoon, ang bata na nilaglag ko noon, narito ba? Tumugon ng Panginoon, oo. Nagpasimula akong maglakad sa isa sa mga gilid at nakita ko ang isang magandang batang lalaki. So kanina ay magandang batang babae, dito naman ay batang lalaki, so magkaiba. Malapit sa kanya mga paa, nakatayo ang isang anghel. Ang anghel ay nakatingin sa Panginoon at ang likod ng bata ay nakaharap sa amin. Sinabi sa akin ng Panginoon, tignan, naroon ang iyong anak na lalaki. Gusto ko siyang makita, kaya tumakbo ako sa kanya. Subalit pinigil ako ng anghel sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. So yung kanina ay malaya, ito pinigilan ng anghel. Pinakita niya sa akin na kinakailangang makinig muna ako sa sasabihin ng bata. Tinanong niya ang anghel, ang tatay at nanay ko ba ay malapit nang pumunta rito? Ang anghel ay nakatingin sa akin, sumagot sa kanya, oo, ang tatay at ang nanay mo ay malapit nang dumating. Hindi ko alam kung bakit ako binigyan ng karangalang mapakinggan ang mga salitang ito. Subalit sa aking puso, alam ko na ang mga salitang ito ay ang pinakamainam na kaloob na mabibigay sa akin ng Panginoon. Ang isang maliit na ito ay hindi nagsasalita ng may galit o sakit. Marahil kahit alam niya na hindi namin siya binigyan ng pagkakataong maipanganak, naghihintay lamang siya na taglay ang pag-ibig na inilagay ng Diyos sa kanyang puso. Palakpan natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat po ng natutuwa na ginagawa natin ito, palakpan ng mahal na Panginoon at magsabi ng praise the Lord. Nakakalungkot lang sa mga body language. Hallelujah, sa mga nagre-reklamo.
Sinasayang niyo ang mga salita ng Diyos. Hallelujah. At sabi dito, mga minamahal, nagpatuloy kami sa paglalakad, subalit tinago ko ang wangis ng batang iyon sa aking puso. Alam ko na sa bawat araw ay dapat akong magpagal upang makasama ko siya balang araw. Mayroon akong isa pang dahilan upang pumunta roon. Dahil mayroong naghihintay sa akin sa kaharian ng langit. Ang salita ng Diyos ay nagsasabi sa atin sa Isaiah 65:19. At ako'y magagalak sa Jerusalem at maliligaya sa aking bayan. At ang tinig ng iyak ay hindi na maririnig pa sa kanya o ang tinig man ng daing. Hallelujah. Yan po ay nakasulat sa 65:19 ng Isaiah. Nakasulat din sa Revelation, yung binasa natin kanina. Hallelujah. Revelation 21:4. Dumating kami sa isang lugar na may ilang maliliit na bundok. At ang Panginoong Hesus dumating na sumasayaw. Sa kanyang harapan ay marami mga tao, nakasuot ng puting kasuotan at tinaas nila ang kanilang mga kamay na may lunti ang sanga ng mga olibo ng kanilang iwagayway ang mga sanga sa hangin. Naglabas ito ng langis. Ang Diyos ay naghanda ng mga dakilang bagay para sa iyo. Ngayon ang oras para sa iyo na ilagay ang iyong puso sa kanyang harapan. Palakpan natin ang mahal na Panginoon. Anong oras sumaawit ang finest? 2:30? Hallelujah. Ika-4. O, tignan nyo, mga minamal, nagtuloy-tuloy tayo. Nasa ika-4 na tayo.